Hi everyone! Masayang buhay! Welcome to Pagkaing Rapsa. Today's recipe, ang ulam naman natin ay newly cooked, crispy and delectable fried mackerel scad served with organic and refreshing bilimbi and tomato dip. Sarap pakinggan, no? Pero in Tagalog, pritong galunggong na may kamyas at kamatis na sausawan. Sarap pa rin bang pakinggan? Syempre naman, blessing ko eh. Simulan na natin at sana samahan niyo ako hanggang sa matapos ang video na ito para ma-share ko sa inyo ang aking mga secret cooking tips. So, simulan na natin. Ang unang secret natin kung gusto ninyong maging rapsa ang inyong recipe, dapat pangalan pa lang mukhang masarap na. Kahit na hindi yan masarap pero pag inartehan mo lang talaga yung pangalan niyan, mapapakain o mapapa-order ka talaga. Sounds familiar? Karaniwan ganyan ginagawa sa atin sa restaurant eh. Yung tipong dinadaan tayo sa English at mabulaklak na description ng recipe name, pero pag hinain na yan sa lamesa mo, mapapasabi ka na lang talaga ng eto na yun, expectation versus reality. So, ang unang tip natin, again, para mapasarap ang inyong niluluto, pagandahin ang pangalan. Artihan lang natin, mga bes. Ang ginawa lang natin sa ating galunggong ay nilagyan natin ito ng crispy fry. Nandito na kasi lahat, yung alat, yung spice or peppery taste, and umami, plus yung coating or breading, nandun na siya. Pero if masyado kayong health conscious, pwede kayong gumamit lang dito ng salt and pepper, and then cornstarch. Question, bakit nga ba tayo kasi dapat naglalagay ng cornstarch? Actually, optional lang naman yan. Pero, naglalagay tayo ng cornstarch para crispy and crunchy ang ating fish da. And, that is our secret number 2. And for our secret number 3, dapat kapag magpiprito tayo, make sure na mainit na ang ating apoy. And kapag hindi kasi ito mainit, tapos nilagay na natin yung ating isda, ang mangyayari, didikit yung isda. And we don't want that kasi masisira yung ating fish da. And kung gumagamit kayo ng non-stick pan, okay lang, walang problema doon kasi nga hindi naman siya dumidikit sa pan. Pero if you're using the regular pan, na katulad nito, mga sinauna at mumurahing kawali lang, mas magandang painitin ng husto ang ating mantika. Pagkatapos ay ang apoy dapat ay low fire lang or medium low. And then, pagka hahanguin mo na siya, malapit mo na siyang hanguin, i-medium fire mo na siya or heat para hindi kumain ng mantika yung iyong hahanguing isda. And another thing or another good thing sa paggamit ng cornstarch, ito ay nakakabawas sa tilansik ng isda. Especially, try nyo yan. Pag magpiprito kayo ng bangus, lagyan nyo siya ng cornstarch. Hindi siya titilansik masyado. Pantayin na lang natin itong maluto kapag hindi na ito dumidikit sa kawali. Ibig sabihin, pwede mo na siyang i-flip. So, lutuin na lang natin ito for a few minutes. Mas maganda rin ito kung deep fried para even yung pagkakaluto. Pero kung nagtitipid tayo sa mantika, okay na tong semi-deep fried lang para hindi tayo mag-consume ng maraming mantika na mamaya is itatapon lang din naman natin. So, ang kagandahan lang dito kapag medyo marami kang nalutong galunggong, meron kang LO or leftover, ang kagandahan sa mga pritong isda ay pwede mo siyang gawing ibang recipe katulad ng sarsyado, escabeche, sinigang. Pwede mo siyang isahog sa torta, meatball, sinangag na kanin, pwede sa ice cream, salad, hotcake. Joke lang. Joke lang ako doon sa last 3. OA lang ako. My point is, ang daming pwedeng gawin sa leftover fried fish. And you just have to use your creativity. So, eto na. Hahanguin na natin yung isda. And
prepare naman natin yung ating sausawan. Pero by the way, kapag kayo ay gagamit ng tissue sa pagde-drain, okay din yan. Pero ang disadvantage ng tissue, kapag binabad mo siya dun sa isda for a long period of time, sisipsipin din ng isda yung mantika dun sa tissue. Kaya tanggalin mo rin siya after. Maganda rin kung gagamit kayo ng mga cooling racks or colander or strainer, pwede nyo rin siyang gamitin. At ngayon ay gagawin na natin ang ating sausawan. Medyo nakakalungkot lang, no? Yung ibang tao, inuugali at kinikilos ito. Mahilig makisawsaw sa buhay ng ibang tao. At ayun na nga, hindi naman tayo mahilig makisawsaw. At ayun na nga, gumagamit tayo dito ng kamyas bilang pampaasim sa ating sausawan. Perfect ito sa ating galunggong. Pero kung wala kayong kamyas at meron kayong manggang hilaw, ayan, perfect din yan. Sobrang rapsa niyan. Ngayon, pwede nyo siyang hiwain ng maliliit at katulad neto na medyo bilog. Pan-design natin to mamaya. Tignan nyo kung anong design gagawin natin. And then, the rest na kamyas na meron tayo, hihiwain lang natin ng medyo maliliit. So, ang ating kamyas ay punong-puno ng vitamins na mainam sa katawan. Ito ay rich in vitamin C na maganda sa ating immune system. And kung nais ninyo na mas maasim pa ang inyong sausawan, pwede nyo siyang dagdagan ng kamyas. Ayan, mas masarap yan kung mas maasim. Pero kung ayaw nyo na masyadong maasim, pwede nyo bawasan yung kamyas. Sunod nating gagawin or hihiwain ay ang ating kamatis na mayaman sa vitamins, lycopene, and maganda rin yan sa kutis. So, madalas kapag naghihiwa ako ng kamatis, sinasama ko siya sa pagluluto, usually, commonly, naturally. Makinis ka! Saan ka nga doon? Mayroon tayo dito distraction, yung ate ko. Hello ka. Hello. Layas. Tawag dito. Saan na ba ako? Ayun niya nga. Inaano ko siya. Tinatanggal ko yung buto kasi parang nagkokos daw siya ng appendicitis. Nanay ko dati ay naoperahan nga dito sa appendix. Kaya... Kamyas? Hindi naman. Hindi kamyas. Kamatis. Ayan. Tinatanggal lang namin yung kamatis. Kasi sabi is... factor din daw yung mga buto-buto ng kamatis para magkaroon ka ng appendicitis. Ewan ko lang, hindi ko lang din sure. Tanong natin sa mga doktor yan mamaya. And, ayan. Mas maganda ko dito kung medyo maniba yung maniba yung kamatis natin para crunchy yung tawag dito, crunchy yung iyong sausawan. May pagka-crunchy. Pero yung kamyas is already crunchy na. Kaya, okay na rin naman kung medyo nahinog na yung kamatis. By the way, itong kamatis na to ay ani ng aking tatay. So, lagi ko yung shoutout yung aking tatay. Mahilig kasi talaga siyang magtanim ng kamatis at ibang gulay. Kaya naman, kung meron kayong kapirasong lupa sa inyong bakuran, pwede kayong magtanim ng iba't ibang gulay na gusto nyong kinakain or sinasama nyo lagi sa pagluluto nyo. And kung wala naman kayong mga lupa masyado, pwede kayong magtanim sa mga maliliit na paso. Kahit nga yung mga bote ng Coke na 1.5, pwede nyo siyang gamitin and then magtanim kayo doon ng mga petchay, mustasa, pwedeng mga kinchay, pwedeng mga dahon ng sibuyas. Ang daming pwedeng itanim. You just have to again, use your creativity and resourcefulness. Believe me, it will save you money. And at the same time, alam niyo na organic yung mga gulay na aanihin nyo or kakainin nyo. And minsan din, yung mga gulay na nabibili natin sa market na sobrang kinis, sobrang kintab, ala clear skin ito, sila pa yung mga alaga sa pesticides and insecticides na hindi maganda sa katawan. Ngayon, para naman maging pesticides or insecticides free ang inyong fruits and vegetables na kakainin, kung kaya nyo tanggalin yung balat
ng gulay or prutas, tanggalin nyo na lang. Or, pwede rin naman na ibabad nyo muna siya ng ilang minuto sa tubig na may asin or tubig na may baking soda. It will somehow reduce yung mga chemicals na present doon and mapatay yung mga microorganisms. Iwan na tayo ng sibuyas. Nasa inyo kung gusto ninyo ng mas maraming sibuyas, okay lang din naman. Maganda rin itong source ng vitamin C at according to studies, meron siyang mga antibacterial or antiviral properties na mainam sa ating katawan. Kaya naman, madalas akong nagsasama ng maraming sibuyas sa aking recipe. Love na love ko ang sibuyas. Kahit na pinapaiyak niya ako. Mahal ko pa rin siya. Pwede na po ba ako mag-artista? And then, next nating ilalagay ay titimplahan na natin ito ng mga pampalasa pa or asin at patis. Kung gusto ninyong maglagay ng sili, pwede rin kayong maglagay. Pero ako, konting sili lang yung ilalagay ko kasi hindi naman kami masyadong mahilig sa maanghang. Ako mahilig ako, okay lang sa akin. Pero yung ibang kakain nito ay hindi masyadong mahilig sa maanghang. Kaya dapat maging considerate din tayo kung sinong kakain. Pero minsan kapag selfish ako, inaanghangan ko talaga eh. Para ako lang yung masaya. Okay, finish na. Selfish na. And then, titimplahan na lang natin ito ng asin at patis and then we're ready to eat. Sabi nila, our eyes eat first. Kasi nga, kung mukhang masarap ang pagkain, again, kahit hindi yan masarap, mapapakain ka talaga o mapapa-order ka rin talaga. Katulad na naman ng ginagawa sa atin sa restaurant minsan, mukhang masarap, mukhang marami, pero eto ka na naman, bigo ka na naman, expectation versus reality. Kaya naman nauso ang salitang garnish dahil dyan sa salitang or dahil dyan sa our eyes eat first. Kaya naman ito ginagawa natin ngayon ay nilalagyan natin ng garnish ang ating sausawan. May nagbago ba? Parang wala, di ba? Ayoko na kasi mag-isip, nagugutom na ako. And basta alam ko, rapsa ito at para sa pamilya ko, rapsa ang aking mga niluluto. Yun naman ang mas mahalaga, di ba? At syempre, made, prepared, and cooked with love ito. And just like that, my version of pritong galunggong with kamyas and kamatis na sausawan. 100% pagkaing rapsa. Thank you very much for watching and listening. And I know naman na alam nyo naman na itong pinagsasabi ko, very basic. Kaya stay healthy and happy cooking. Bye!